Another day, another J. Fern's wife story. 4 days na ngang maganda ang panahon at yan masisigla na ang aming mga broodhen at broodcock. Sana mag-itlogan na silang lahat. Yung mga nangingitlog naman, tumigil mangitlog nung nag-ulanan. At itong mga alpas naman, mukhang ayaw nilang mangitlog kung saan namin nilagay ang kanilang mga pugad. Kaya sabi ni J. Fern, ilipat namin ang pwesto. Nagtesting nga kaming magtali ng baby stag sa cording area pero nagtatalon dahil hindi pa sila sanay na may tali sa paa. Kaya yung mga baby stag dito sa likod namin ay tinalian ko na ang mga paa para masanay na rin silang may tali ang kanilang paa at tinurukan ko na rin ng B-complex vitamins. Parang nakikiliti ang mga manok kapag unang beses silang tinalian. Kaya kailangang masanay muna bago itali sila sa cording area. Last breeding season ay early cording ang ginawa namin. Parang mas maganda ang ganon dahil bira magkasakit ang manok. Natututukan kasi ang manok pag nakatali. Unang sintomas pa lang ng sakit nagagamot agad kaya hindi lumalala. At malabo din silang magkahawaan dahil kanya-kanya sila ng painuman at saka patukaan. Hindi kagaya ng alpas na iisa ang painuman at iisa ang pakainan kaya pag may nagkasakit, hawa-hawa na sila. Hindi rin kaagad napapansin kung may sakit na kapag alpas ang manok. Kapag nakaungkot na o kaya nanghihina na saka palang mapapansin. Kaya pag madaming available na talian, mas pinipili namin ang early cording. Kailangan lang talagang bantayan para hindi sila mapahabid o kaya sumabit. Dahil malambot pa ang buto nila, prone silang mapilayan. Kaya utay-utay lang talaga ang pagtatali namin ng mga baby stag. Yung kaya lang munang tutukan para hindi nadidisgrasya ang manok. 14 pa ang natirang baby stag dito sa likod namin. Lahat sila tinalian na namin sa paa. Nag-DIY na lang kami ng pantali. Yung nylon na lang ang ginamit namin. Sasanayin lang namin silang may tali sa paa bago namin sila dalhin sa cording area. By batch namin sila dadalhin sa cording area, padalwa-dalwa or 4. Pagkatapos kong talian, ganyan na nga ang nangyayari sa manok. Talon ng talon at tinutuka yung tali niya sa paa. Nakikiliti para... Ayan o. Tinalian namin nagtatalo na nakikiliti. Pwede isa takbo ng takbo. Nakikiliti sa tali. Ibig sa hindi masyadong nakiliti sa tali niya. Itong dalawa. Nilagyan na namin sila lahat ng tali sa paa. Kanan. Isang dahilan din kaya early cording ang gagawin namin dyan ay pag inaalpasan namin ang mga bagsik lines ay laging nagpapaluan. At pag nagpaluan naman, halos walang umaayaw kaya delikado. Kaya nagdalawang isip kaming alpasan yan sa range area at baka mamaya ay magpaluan lang ng magpaluan doon, baka magkabulutong lang. Ayan, napisa na yung itlog ni Black Lava. Meron pang krapong iba. Sana mapisa lahat. Ginulo-gulo naman. Yung mga pisa. Ayan, dalawa na ang pisa. Sisiw ito ni Black Lava. May bagong pisa ulit. 3 na sila. Ay, may crap pa. Pakita ka. Kukulit. Ayan. Nagpakita din ang 3. Ayan. Mapipisa na rin yung isa. Puro ano to, sisiw ng Black Lava. Mga unang ano pa lang, unang itlog.
Konting itlog lang ang nakolekta namin dahil magmula nung umulan ay tumigil na ring mangitlog ang aming black laba at ang galing kay Ma'am Roxy na mga pulet. Yung mga alpas naman ay wala pang nangingitlog. Kaya kanina nilipat na namin ang lalagyan ng mga pugad nila dahil parang ayaw nilang mangitlog doon sa pinaglagyan namin ng mga pugad nila. Dito sila laging natambay kaya dyan namin nilipat ang kanilang pugad. Halos wala pang nangingitlog sa alpas dahil laging maulan. Gabi malakas na naman ang ulan. Sana ngayon huwag nang umulan. Nagli-nest hunting na kasi sila. Ito yung ARL. Waiter. Sana nga mangitlog na sila dyan lahat. Ito lahat siyang pugad. Dyan sila laging nakatambay. Kaya sabi ni Jayfern dyan na lang ilagay ang pugad. Pagkalipat nga namin ng pugad nila, naglapitan na agad ang mga broodhen. Sinilip-silip na nila ang mga pugad. Sana naman magustuhan na nila yung bagong pwesto ng pugad at mag-itlugan na. Sana mag-itlugan na kayo. At ito naman ang update dun sa dalawang baby stag na tinali namin. Mukhang nasasanay na silang nakatali. Marunong na rin daw humapon sa tipi, sabi ni Richard. Kaya ngayon, tinanggal na ni Richard yung scratch pen. Hindi na malikot yung baby stag. Mukhang mabilis na sanay nang nakatali ang mga baby stag. Ito naman yung isa, mukhang mailap pa. Pero hindi na rin siya nagtatatalon. Marunong na rin humapon sa tipi. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!